Check nyo tong habak mula sa likha. Noon nakikinig lang ako sa kwento ng mga antingero, albularyo, ermitanyo, hanggang sa umabot sa punto na gusto ko nang matutunan yung ginagawa nila. Kusa siyang dumating sa akin mula sa Antingeros del Negros, nakita ko sa kanila yung habak eh. Mabisang depensa, higit sa lahat pamparusa sa mga sinasapian. O yung mga tao na nililikop ng itim na enerhiya. Kasama nito yung orasyon, dasal para mapagana, andito yung guide kung paano gagamitin at dadasalan. Kung interesado kayo, message lang sa likha or check nyo yung link or check nyo dyan sa Yellow Basket. Salamat. Matapos makipaglaro sa mga bata, tila napagod ng husto si Samael. Nakatulog ito sa gitna ng malawak na kapatagan. Hayaan niyo muna siyang magpahinga. Matagal na panahon ang tiniis niya at ngayong nakabalik na siya sa dating katawan, alam kong maraming gustong gawin ng inyong ama. Isa na doon ang bumawi sa inyo. Wika ni Amanda. Wala naman siyang kailangang bawiin eh. Dahil kung tutusin, kami dapat ang gumawa nun eh. Kung hindi dahil sa kanya, wala kami sa mundong to. Tugon ni Constantino. Nagulat si Nimrod sa sinabi ng kapatid. Hindi nito lubos akalain na maririnig ang mga katagang iyon. Ikaw ba talaga yan? O baka naman nilalagnat ka lang? Wika ni Nimrod habang sinasapo ang noo. Pwede ba tol? Wala akong lagnat. Sinasabi ko lang yung totoo eh. Yun naman talaga ang nangyari. Kaya pinangako ko sa sarili ko na magkakaroon ng kapayapaan pag natapos na ang lahat ng to. Tugon ni Constantino. Masayang nakisalamuha ang mga ito sa kabataang natulungan ni Samael. Nagkwento ang mga ito tungkol sa mga kabutihang ginawa sa kanila. Lalong humanga ang kambal dahil taliwas ang lahat ng sinasabi ng mga ito sa alam nilang ugali ng isang prinsipe ng impyerno. Ang buong akala ko, kalaban natin ang taong to. Dahil kung nagkaganon siguradong wala tayong panalo. Paano mo naman nasabi? Hindi mo ba nararamdaman ang lakas ng presensya niya? Halos doble yon sa pinagsamang lakas natin, tol. Wala tayong laban kung nagkataong nasa kabilang panig siya. Wika ni Constantino. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Magpasalamat na lang tayo, kakampi natin siya. At hindi lang yon, tatay pa natin. Kaso, ang mahirap din sa ngayon, hindi mo alam kung ano yung dalawang panig eh. Yung sa simbahan tinutugis tayo, sa impyerno tinutugis tayo. Ay nako. Wika ni Nimrod. Maya-maya lumabas ng tahanan si Amatea. Lumapit ito sa kambal at naupo. Ako to si Amatea. Si Amanda ay lumisan sa aking katawan ng panandalian. Hindi ko alam kung anong gagawin niya eh. Ang sabi niya lang, sandali lang daw siya. Bantayan niyo daw si Panginoong Samael. Wika ni Amatea. Walang problema. Mabuti na lang nandito ka. Siguradong kakailanganin namin ng tulong mo. Malakas ang magiging kalaban natin. Hindi lang demonyo, kundi yung mga taong kinilala naming kakampi. Wika ni Constantino. Matagal ko nang nakita ang kabulukan ng mga tao, pero hindi ko inaakalang aabot sa ganito. Maging ang inaakala niyong lingkod ng Diyos, nakipagsabwatan sa demonyo para sa kapangyarihan. Wika ni Amatea. Ibang klase ang nagagawa ng kinang ng ginto, Amatea. Lahat gagawin nino man, makuha lang ito. Maging ang Diyos ay handa nilang itakwil para lang sa pansamantalang yaman. Yon ang mas nakakatakot kaysa sa demonyo.
Wika ni Nimrod. Kinabukasan maagang ginising ni Constantino ang kakambal. May kung anong kaguluhang nangyayari sa labas ng tahanan. Dali-daling lumabas ang dalawa. Nakitang nagtitipon ng mga bata sa iisang lugar habang hinaharangan ni Amatea. Anong nangyayari? Bakit kayo nandito sa labas? Tanong ni Nimrod. Pinakiramdaman ni Constantino ang paligid, ngunit wala siyang makita na kahit ano. May paparating na panganib. Ang masaklap. Wala ang mga magulang nyo. Wika ni Amatea. Papasukin mo ang mga bata sa tahanan. Mas ligtas sila doon sa loob, asado. Wika ni Constantino. Ginabayan ni Amatea ang mga bata papasok. Nang masigurong nasa labas na ng bahay ang mga ito, naglagay ng harang si Nimrod sa paligid upang walang makapasok sa lugar. Ano ba ang ibig sabihin ni Amatea, Constantino? Wala naman akong maramdaman na kahit ano. Tanong ni Nimrod. Ako din, tol eh. Hindi ko rin alam kung ano ang sinasabi ng pusang yun. Pero mas mabuti nang maging handa tayo. Hindi pamilyar sa atin ang lugar na ito. Hindi ko alam kung ano ang mga nilalang ang maaaring sumalakay sa atin. Wika ni Constantino. Matyagang nagbantay ang kambal sa paligid. Tinawag na din ni Constantino ang kanyang alagad na nilalang. Mas malakas ang pang-amoy nito kumpara sa kanila. Kaya mabilis nitong matutukoy kung sakaling may lumapit sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto ang nakalipas. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Nang biglang maglabas ng apoy sa bibig ang isa sa mga ulo ng Atalante. Ngayon sigurado na akong may paparating na panganib. Hindi magkakaganyan ng Atalante kung wala silang nararamdaman. Wika ni Constantino habang itinataas ang manggas ng damit. Ilang sandali pa nakita nito ang pangkat ng mga kalalakian. Naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan. Mukhang nandito na sila. Pero bakit hindi ko maramdaman ang presensya? Tanong ni Nimrod. Yun ay dahil hindi sila tao. Wala nang kaluluwang nananahan sa kanilang katawan. Wika ni Constantino. Kakatapos pa lang nitong magsalita nang biglang sumugod ang isa sa mga kalalakian. Sinalubong naman ito ni Nimrod gamit ang kakayahan sa paggawa ng kalasag. Kasunod nito, binugahan ng apoy ng Atalante ang kalaban. Saan nanggaling ang mga ito? At paanong nakakakilos ang katawan nila ng walang kaluluwa? Tanong ni Nimrod. Ikaw yung mas maraming kaalaman tungkol sa kanila eh. Bakit ako yung tinatanong mo? Wika ni Constantino. Wala akong alam. Hindi nakasulat ang mga ganitong uri ng nilalang sa mga napag-aralan ko noon. Tugon ni Nimrod. Talagang wala sila sa mga nilalang na napag-aralan mo. Sila ay mga mortal. Patay na ang mga taong ginamitan ng kapangyarihang itim. Muling bumangon at naghahasik ng kasamaan sa mundo. Wika ni Amatea. May kamatayan ba ang mga ito? Paulit-ulit lang silang bumabangon. Tanong ni Constantino. Wala silang kamatayan hanggat hindi nagiging abo ang kanilang katawan. Hindi sila titigil sa pagbangon kahit ilang beses mo silang pabagsakin. Pagpapaliwanag ni Amatea. Kung ganon, anong pwede nating gawin?
Tanong ni Constantino. Hindi magtatagal ang ginawa kong pananggalang. Kailangang mailikas sa mga kabataan palayo sa lugar na ito. Wika ni Nimrod. Kung ganon ako nang bahala sa mga bata, hindi na natin mahihintay sina Amanda. May alam akong lugar kung saan pwedeng manatili ang mga bata. Wika ni Amatea. Halika na, Kambal. Simulan na natin. Pilitin mong maikulong sila sa iisang lugar. Habang inaalis ni Asado ang mga bata sa lugar, susubukan kong hanapin kung sino ang kumokontrol sa kanila. Tugon ni Constantino. Mabilis na kumilos si Amatea. Inalis nito ang mga bata sa tahanan. Habang pinipigilan ng dalawa ang mga kalaban. Ngunit patagal ng patagal, lalo lang dumadami ang mga ito. Mukhang hindi mauubos ang mga kalaban natin. Kailangan nating umalis dito, Constantino. Dahil kahit anong lakas natin, hindi pa rin sapat ang bilang laban sa kanila. Wika ni Nimrod. Nakakainis mang isipin, pero mukhang kailangan nating umatras sa ngayon. Hindi ko mahanap ang kumukontrol sa kanila. Wika ni Constantino. Ikinulong ni Nimrod ang mga kalaban sa loob ng pananggalang. Sinunog ang mga ito. Matapos ay sinundan ng Kambal sina Amatea. Nakarating ang mga ito sa gitna ng kagubatan, kung saan may isang maliit na butas papasok sa loob ng isang bundok. Mabuti naman at nakasunod kayong dalawa. Hindi natin kakayanin ang mga yon. Kailangang antayin sina Amanda. Sila ang may alam kung paanong puksain ang mga kalaban. Wika ni Amatea. Para kaming bulag na nakikipaglaban sa mga yun eh. Hindi namin alam kung ano ang kahinaan nila. Kahit nagliliyab yung mga katawan, hindi pa rin sila naaawat. Tugon ni Constantino. Isa lang ang paraan para mapigilan sila. Hanapin kung sino ang kumukontrol. Pero sa kasalukuyan nating lagay, wala tayong magagawa. Kulang tayo sa bilang. Wika ni Nimrod. Biglang nagliwanag ang katawan ni Amatea. Maya-maya lang ay nagsalita ito sa boses ni Amanda. Anong nangyari? Bakit kayo lumikas sa lugar? Tanong ng ina. Hindi nyo ba nakikita? Sobrang daming kalaban ang sumugod sa amin doon sa bahay. Saan ba kayo nanggaling? Tugon ni Constantino. Anong mga kalaban? Pasensya na kung natagalan ako sa pagbalik. May mga bagay akong kailangang asikasuhin eh. Si Samael, nasaan ang inyong ama? Tanong ni Amanda. Hindi pa namin siya nakikita simula kaninang umaga. Ang akala nga namin, magkasama kayong dalawa. Tugon ni Nimrod. Naloko na. Kailangan nating balikan ng tatay niyo. Wika ni Amanda. Sabay takbo palabas ng kwarto. Sinundan ito ng Kambal. Ipinaiwan ni Constantino ang alagang Atalante. Naroon nito sa pintuan ng silid. Pagdating sa tahanan ni Samael, nakita nilang napapaligiran ito ng mga lagalag na bangkay. Baka yang tawag sa mga yan. Katawang walang kaluluwa, pero buhay. May isang taong naguutos sa kanila. Yon ang kailangan nating hanapin upang mapigilan sila sa pag-atake. Wika ni Amanda. Naisip na namin yan kanina, pero hindi umubra. Mahirap ituon ang konsentrasyon sa paghahanap habang nakikipaglaban. Tugon ni Nimrod.
Kunin mo ang pagkakataong ito habang nakikipagtuo si Samael sa kanila. Hanapin niyo ang kinaroroonan ng taong naguutos sa mga bakay. Wika ni Amanda. Pinagtulungan ng dalawang matunton ang kinaroroonan ng kalaban. Ilang minutong nakalipas ay nagawa itong mahanap. Walang ya. Andyan ka lang pala. Wika ni Constantino. Sabay kumpas ng kanyang kamay. Sa gawing kanan, biglang napasigaw ang isang lalaki. Dali-dali itong tumakbo palabas sa pinagtataguan nito. Nanlaki ang mga mata ng kambal. Nakasuot ito ng damit pangpare. Dali-daling iginapos si Nimrod ang lalaki upang tanungin. Sino ang nag-utos sa'yo para sagurin kami? At paano mong nalaman ang lugar na ito? Tanong ni Nimrod. Hindi pa ba malinaw sa inyo? Ang simbahan ang nagpadala sa akin dito. Hindi nga nagkamali ang kasalukuyang Santo Papa. Kakampi nga kayo ng demonyong si Samael. Wika ng lalaki. Siya si Judah, isa sa mga tuta ng kasalukuyang Santo Papa. Nung namatay si Kuya, ipinag-utos ng pumalit sa kanya ang pagtugi sa inyo. Wika ni Amanda. Tama ang sinabi mo. Dahil simula nang napalitan ng naunang Santo Papa, itinuring na kayong mga eskomunikado dahil sa pagpanig nyo sa prinsipe ng impyerno. Muling wika ng lalaki. Biglang napalingon sina Constantino sa kinaroroonan ni Samael dahil bumulusok paitaas ang napakalaking asul na liwanag. Natupok ang lahat ng mga bakay. Nanlaki ang mga mata ni Judah. Nang makita nito si Samael, naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan. Hindi ito maaari. Paanong nakabalik ang katawang lupa ng prinsipe ng impyerno? Anong kademonyohan ang ginawa nyo? Tanong ni Judah. Hindi mo na kailangang malaman pa. Tutal mamamatay ka na rin lang. Mas mabuting sabihin mo na lang sa amin ang buong detalye ng balak nyo. Wika ni Constantino. Bakit kung sakaling sabihin ko? Sa tingin nyo may magagawa ba kayo laban sa pinakamakapangyarihang kinatawan ng simbahan? Tanong ni Judah. Tama ka. Wala nga kaming magagawa laban sa simbahan kung politika ang pag-uusapan. Pero sa ganitong uri ng sitwasyon, hindi kami aatras kahit mismong Santo Papa ang humarap sa amin. Wika ni Constantino. Sa pagkakataong iyon, nakalapit na si Samael sa kanilang kinaroroonan. Sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng panghihina ng tuhod si Constantino. Hindi nito maipaliwanag ang takot na nararamdaman. Masyadong malakas ang loob niyong kalabanin ng isang kagaya ko. Malaki ang kasalanan na ginawa niyo. Kaya sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo ang lahat. Wika ni Samael habang nakaturo ang kamay kay Judah. Unti-unti namang umaangat ang katawan nito sa lupa habang sinasapo ang leeg. Prinsipe ng impyerno, hindi magtatagal. Babalik ka sa pinagmulan mo, Karian. Sa mga oras na to, nakikipagkasundo na ang aming pinuno sa iyong ama. Ano mang sandali, darating siya dito sa lupa. Kaya kung ako sa'yo, magtatago na ako. Tugon ni Judah. Kitang-kita ni Constantino ang gulat sa mukha ni Samael. Lalo na nang marinig nito ang sinabi ni Judah. Nakikipagkasundo ang simbahan sa kanyang ama.
Ikinumpas ni Samael ang kanyang kamay. Tumilapon papunta sa malaking bato si Judah, dahilan para tuluyan nitong bawian ng buhay. Kung totoo man ang sinasabi ng taong yon, nanganganib tayo. Wika ni Samael. Ngayon ka pa natakot kung kailan nakabalik na ang katawang tao mo. Ibang klase ka. Tugon ni Constantino. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Banggitin mo pa lang ang pangalan ng aking ama sa kahit kaninong demonyo. Siguradong manginginig sila sa takot. Ano pa kaya kung makita siyang naglalakad sa mundong ito? Muling wika ni Samael. Bakit ba? Sino ba yung tatay mo? Tanong ni Constantino. Ang hari ng impyerno. Panginoon ng lahat ng demonyo. Ang tagapagdala ng liwanag. Si Lucifer. Natigilan si Constantino dahil sa mga narinig. Si Lucifer. Seryoso kayo, tay? Nakikipagkasundo ang simbahan sa mismong Diablo? Tanong ni Nimrod. Lahat gagawin ng mga taong yon para mapabagsak ako. Dahil walang ibang may kakayahang pumigil sa kanila kung hindi ang samahan na binuo ko dito sa lupa, at masaya kung kasapi kayo ng organisasyon. Tugon ni Samael. Ipinaliwanag ni Amanda ang ibig nitong sabihin. Mali ang akala niyong nakadikit din sa simbahan ng monasteryo na pinamamahalaan ni Padre Hiner. Ang totoo na kahiwalay na ito bago pa man kayo magsanay sa Italia. Ang nakakatanda kong kapatid ang dating Santo Papa. Isa sa mga nagtayo ng samahang ito. Nagkunwari siyang kasama ng simbahan, kaya nagawa niya kayong ipasok bilang mga eksorsista. Wika ni Amanda. Dagdag pa nito. Nakita ng pamunuan ng simbahan ang potensyal ng kambal, kaya ginawaran nila ito ng pinakamataas na katawagan. Eksorsistang Paladino. Sa loob ng ilang taon, ginamit ng simbahan ng kambal para sa kanilang mga layunin. Nanatiling tahimik si Padre Hiner at ang ibang mga kasapi. Ngunit nang magtagal, nalaman ng mga kalaban ang kanilang mga plano. Dahilan kung bakit nadiskumunyon bilang pare si Padre Hiner at ang Santo Papa naman binawian ng buhay. Dito na nagsimulang kumilos ang organisasyon na binuo ni Samael. Nagpapasalamat ako sa mga taong naniwala sa akin. Ngayon siguro oras na para tayo naman ang sumalakay. Nimrod, Constantino, gusto niyo bang malaman kung ano ang totoo niyong mga pangalan? Tanong ni Samael. Masyadong mapanganib, Samael. Maaring hindi nila kayanin kung... Wika ni Amanda. Hindi na nito natuloy ang sasabihin. Inawat ito ni Constantino. Totoong pangalan? Aba, gusto ko yan . Sige, sabihin niyo sa amin ang totoo naming pangalan. Wika ni Constantino. Kagaya ng sinabi ng inyong ina, mapanganib dahil baka hindi niyo magawang kontrolin. Sa oras na sambitin ko ang mga pangalan niyo, siguradong lalabas din ang totoo niyong anyo. Tugon ni Samael. Totoong anyo? Aba, mukhang ayos nga yan . Napakamot na lang ng ulo si Samael. Walang nakakarinig sa mga sinasabi nito. Tila hindi alintana ng kambal ang bigat ng sitwasyon. Hoy, nakikinig ba kayong dalawa sa akin? Tanong ni Samael. Oo naman.
Kaya nga interesado kaming marinig ang mga sinasabi mo dahil parang maganda ang kakalabasan nito. Tugon ni Constantino. Hindi ngayon ang panahon para pag-usapan ng bagay na yan. Kung gusto mong magwala ang mga anak mo, doon sa lugar ng mga kalaban. Wika ni Amanda. Nagkatinginan ang tatlo dahil galit na ang boses nito. Mukhang tama ang sinabi ng nanay niyo. Sige na, kumilos na tayo. Tugon ni Samael. Sa kabilang banda, kakarating lang ni Padre Hener sa paliparan. Kasama nito si Claudio at ilang pang mga kasapi ng kanilang samahan. Naninibago ako sa lugar na ito Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang uli ako nakatungtong ng Roma. Claudio, huwag kang hiwalay sa akin at baka maligaw ka. Wika ni Padre Hener. Maging ako, padre, naninibago din Parang hindi ko kakayaning makipaglaban sa ganitong kagandang lugar. Tugon ni Claudio. Alam ko, pero ang nakikita mong kagandahan, panlabas na anyo lang ng totoong impyerno sa lugar na ito. Malalaman mo ang sinasabi ko, Claudio, sa oras na makaharap natin ang totoong kalaban. Wika ni Padre Hener. Mula sa paliparan, bumiyahe ang mga ito papunta sa Bisilika, kung saan patungo si Samael at ang kambal. Inabot ng mahigit 1 oras ang naging biyahe. Pagdating sa lugar, napakapayapa ng paligid na tila walang nagbabantang panganib. Bakit parang wala namang kaguluhan? Tignan mo, padre, ang dami pang ang taong namamasyal. Wika ni Claudio. Uulitin ko ang sinabi ko. Huwag kang magpapadala sa mga nakikita mo. Halika na, pumasok na tayo. Siguradong anumang sandali, darating na sina Constantino. Tugon ni Padre Hener. Naglakad ang mga ito papasok ng trangkahan. Napakaraming tao sa paligid at tila wala silang alam sa mga magaganap. Naupo ang grupo ni Padre Hener sa isang sulok habang nakikiramdam. Ilang sandali pa napansin na ni Padre Hener si Constantino. Akmang tatayo na sana si Claudio para tawagin ang binata, ngunit pinigilan ito ni Padre Hener. Makiramdam ka lang. Pagmasdan ang mga mangyayari. Maghanda ka. Dahil dito magsisimula ang totoong laban. Sa kabilang banda, papasok na ng Bisilika sina Constantino. Inikot nito ang tingin sa paligid. Nakasunod naman si Nimrod. Kaagad napansin ang presensya ni Padre Hener. Mukhang sumunod na sina Papang dito Nararamdaman ko siya sa paligid. Pero hindi ko sila makita sa dami ng tao. Wika ni Nimrod. Alam ko. Kaya nagtataka ako kung ano ang ginagawa ng matandang yan dito. Tugon ni Constantino. Nakasunod lamang si Samael. Samantalang ang Dryad naman, nagtago sa anino ng Panginoon. Parang walang nangyayari, hindi ba? Pero huwag kayong magpapadala sa mga nakikita nyo. Anumang oras, maaaring sumulpot sa harapan natin ang mga kalaban. Wika ni Samael. Patuloy na nagmamasid ang tatlo sa paligid. Nasa gitna ang mga ito ng plaza ng Bisilika nang biglang tumunog ang alarma. Nagtakbuhan palayo ang mga tao hanggang sa ang naiwan na lang ay sina Padre Hener at Claudio. Tanda!
Anong ginagawa mo dito? Bakit ka sumunod? Tanong ni Constantino. Eh, sa lagay kayo lang ba ang magsasaya? Hindi naman yata pwede yon. Wika ni Padre Ner. Masyado ka namang makasarili, Constantino. Sosaluhin mo ang lahat ng kasiyahan. Hindi pwede yan. Wika ni Claudio. Mga wala ba kayong utak? Hindi nyo alam kung gaano kabigat at delikado ang sitwasyon. Kaya nga lumakad kami ni Nimrod ng sarilinan dahil ayaw na namin kayong mapahamak. Masyado ng marami ang nadadamay. Ayoko nang madagdagan pa. Wika ni Constantino. Alam namin kung gaano kabigat ang sitwasyon. Kaya nga kami nandito para kahit papano makatulog. Hindi man malaki ang mayaambag ko, pero gusto kong gawin ito. Gaya ng dahilan mo, Constantino. Hindi na madadagdagan pa ang mga madadamay dahil dito na natin wawakasan ang lahat. Napailing na lang si Constantino. Alam niyang wala ding mangyayari kung patuloy itong makikipagdiskusyon sa pare. Biglang natigilan si Padre Ner nang makitang papalapit sa kanya si Samael. Hindi ito makakilos sa bigat ng presensya ng prinsipe ng impyerno. Ikaw ba ang taong kumupkop sa mga anak ko? Tanong ni Samael. Mahabaging langit. Ganito ba ang pakiramdam kapag nakaharap ka sa isang makapangyarihang celestial? Ay, opo, kamahalan. Ako po si Padre Ner. Akin po ang karangalan. Wika ni Padre Ner. Tumawa ng malakas si Samael dahil halatang takot na takot ito. Kumalma ka, Padre. Hindi kita kakainin. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa kambal ko. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Wika ni Samael. Gaya ng sinabi ko, akin ang karangala. Biglang napahinto sa pagsasalita ang pare. Tumunog ng malakas ang kampana ng bisilika. Napansin din ang pangkat. Wala ng tao sa paligid. Napapalibutan sila ng mga kalalakian. Nakasuot ng itim na talukbong. Taglay ng mga ito ang simbolo ng mga eksorsista ng simbahan. Mukhang napapaligiran na nila tayo Magsipaganda kayo. Wika ni Samael. Kanina pa ako nakahanda. Sila na lang ang inaantay ko. Tugon ni Constantino. Kinumpas ng binata ang kanyang kamay. Lumabas mula sa kanyang anino ang Atalante. Aba, ayos Nandito rin pala ang alaga ko. Kumusta, Atalante? Matagal na panahon tayong hindi nagkita. Wika ni Samael. Sabay hawak sa ulo ng nilalang. Biglang nabalot ng asul na apoy ang leeg nito. Nagmistulang leon na may 3 ulo at asul na buhok. Nagsipaghabaan din ang mga pangil ng nilalang. Ayon kay Samael, ito ang totoong anyo ng Atalante. Ayos Mas maangas pala yung anyo mo, Atalante. Mukhang lalo kang lumakas. Wika ni Constantino. Una pa lang yan. Manood ka sa susunod na mangyayari. Wika ni Samael. Maya-maya pa ay naglakad na ang matanda papasok sa kanilang kinaroroonan. Kinausap ang mga ito. Ang lakas ng loob niya para pumunta sa lugar na ito. Lalo ka na, Hiner. Matagal ka ng eskomunikado.
wala ka ng karapatang bumalik sa banal na lupain. Wika ng lalaki. Silvano, hanggang ngayon, napakataas pa din ang tingin mo sa sarili mo. Kung meron mang hindi dapat umapak sa lugar na ito, ikaw yun! Tugon ni Padre Jenner. Tignan mo ang sarili mo. Patuloy mo pa rin isinosot ang sotana. Gayong hindi ka namang karapat-dapat. Kinupkup mo ang anak ng demonyo. At ngayon, nakipagsabwatan ka pa sa kanya. Wika na Silvano. Oo, suot ko pa din ang sotana. Dahil ni minsan, hindi ko kinalimutan ang aking sinumpaang tungkulin sa Diyos. Tao lang ang nag-alis ng otoridad ko bilang eksorsista. Pero nananatili pa rin akong lingkod ng simbahan. Wika ni Padre Jenner. Pinili mo ang landas na ito. Kaya pagdusahan mo ang magiging kapalit ng pagkalaban sa Santo Papa. Pag-uusap ng dalawa. Nahinto ito nang biglang magsalita si Samael. Silvano, natatandaan ko ang pangalang yan. Isa yan sa mga tao na gustong ipapatay ang asawa ko. Wika ni Samael. Nang makita niya ito ay biglang napatras ang matanda. Lalo pa nang maramdaman nito ang galit ng prinsipe ng impyerno. Huwag kang lalapit. Hindi magdadalawang isip ang mga kasama ko na patayin ka. Wika ni Silvano. Hindi rin ako magdadalawang isip na patayin ang sino mang humarang sa daan ko papunta sa'yo. Tugon ni Samael. Naglakad ito papunta kay Silvano. Laking gulat ng lahat dahil nagsimulang mag-usal ng sabay-sabay ang mga lalaking nakatalukbong. Mabilis namang nagtaas ng depensa si Nimrod. Binalot ng kalasag ang kanilang kinakatayuan. Sa pagkakataong iyon lumabas si Amatea sa kanyang totoong anyo. Tinakpan ng kanyang mga pakpak ang pangkat. Gagamitin nila ang sibat ni Longinus. Samael, alam mo maaaring mangyari sa oras na tumama sa iyo ang banal na sandata. Wika ni Amatea. Alam ko, huwag ka masyadong mag-alala. Baka nakakalimutan mo, sa purong demonyo tatalabang dasal na yon. Kalahating tao na ako, Amatea. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang lakas ko. Kaya maaari mo nang tanggalin ang iyong mga pakpak at hayaan mo kaming makipaglaban. Wika ni Samael. Marahang ibinuka ni Amatea ang kanyang pakpak upang magbigay daan sa gagawin ng prinsipe. Determinado silang gamitin sa atin ang pinakamalakas sa sandata ng organisasyon. Pero wala silang kaalam-alam sa kaya nating gawin, Nimrod. Wika ni Constantino. Ipinaglapat ng kambal ang kanilang mga palad at sabay na nag-usal. Lumabas ang malaking pentagramo sa kanilang uluhan. Mula dito, tumambad sa mga kalaban ang anyo ng malaking kalasag. Aba, tignan mo nga naman. Ang kalasag ni Azrael. Hindi ko alam na kaya niyong gamitin ang sandatang yan. Wika ni Samael. Hindi kami binansagan na pinakabatang paladino kung hindi namin alam gamitin ang ganitong kasimpleng sandata. Tugon ni Constantino. Ang kalasag ni Azrael, isa sa pinakamabisang depensang dasal. Kaya nitong kontrahin kahit ang pinakamalakas na atake. Mapasebat ni Longinus, maging ang espada ni San Miguel.
makalimutan kong may 2 paladino sa panig ng mga demonyo. Pasensya na. Mukhang nakukulangan kayo sa aming hinandang sorpresa. Wika ni Silvano. Yun nga nakakapagtaka eh. Buong puwersa nyo na yan. Parang hindi ko nararamdaman ang bigat ng presensya nyo. Tugon ni Constantino. Huwag ka masyadong mayabang batang paladino. Nagpapainit pa lang ako. Tugon ni Silvano. Natawa si Constantino. Lalo pang inasarang kalaban. Nagpapainit pa lang. Bakit nyo ginamit yung sibat ni Longinus? Ang sabihin mo, naduduwag ka, Silvano. Bakit hindi mo matanggap na kayang-kaya naming 2 ni Nimrod ang buong puwersa ng organisasyon? Hindi ka pa ba nadadala sa mga nangyari noon? Kaunting pagbabalik tanaw. Nang mga panahong nagsasanay pa lang ang kambal, kamuntikan nilang mapatay si Silvano dahil sa pagsubok na ibinigay nito sa kanila. Ikinulong ang 2 binata sa silid. Nagpakawala ito ng mga nilalang. Ngunit nagawang paamuhin ng kambal ang mga ito. Nang buksan ni Silvano ang silid, laking gulat nito nang bigla siyang dambahin ng mga nilalang. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nasa pangangalaga ko ang Atalante? Isa sa pinakamataas na pamilyar ang nilalang na ito at walang makakapagpaamo sa kanya kung hindi ang isang tao na mas mataas ang level sa kanya. Kung tutusin, ang kabuang bilang nyo ngayon ay kayang-kaya kong ubusin sa pamamagitan ng isang pilantik ng daliri lang. Muling wika ni Constantino, sabay pilantik ng daliri. Isa-isang natupok ang mga kalalakihang nakatalukbong. Sumigaw ang mga ito. Nagtakbuhan palayo sa lugar. Hindi makapaniwala si Silvano sa mga nangyayari. Sa tagal ng panahon, hindi lang kami tumunganga sa isang tabi, Silvano. Dahil simula nang umalis kami sa lugar na ito, ipinangako namin na babalik kami at ipaparanas sa inyo ang kalupitang ipinakita mo sa amin. Wika ni Nimrod. Dapat nga magpasalamat pa kayo. Dahil kung hindi sa ginawa ko, wala kayo ngayon sa kinakatayuan niya. Tugon ni Silvano. Mali ka. Isinilang kaming taglay ang mga kakayahan namin. Kaya wala kaming utang na loob sa'yo. Wika ni Constantino. Sabay kumpas ng kamay. Hudyat para sumugod ang Atalante. Sinakmal nito sa leeg si Silvano. Kinaladkad papasok sa lagusan ng impyerno. Aba, mukhang hindi man lang tayo pinagpawisan. Wika ni Padre Jenner. Huwag kang magsalita ng tapos, Padre. Dahil paparating pa lang ang totoong kalaban. Ang ginawa nila ay isang uri ng diversyon para maantala tayo sa pagpasok sa bisilika. Tugon ni Samael. Laking gulat ng mga ito. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng simbahan. Lumabas mula dito ang isang pares ng malalaking kamay. Hinawi ang mga bagay na nakaharang na tila ba nagbibigay daan sa isang nilalang na paparating. Biglang napalod sina Constantino, Nimrod, dahil sa bigat ng presensya ng nilalang na naglalakad palabas mula sa lagusan. Ganyan nga. Lumuhod kayo sa totoong Panginoon ng mundo. Prinsipe Samael, matagal ka nang inaantay ng iyong ama. Wika ng isang lalaking nakasuot ng magarang itim na damit. Habang tinuturo ang isa pang lalaki
na nakasuot naman ng kulay puti. Constantina, Nimrod, umalis na kayo sa lugar na ito. Hindi nyo kakayanin ng isang yan. Wika ni Samael. Mukhang malakas ang isang yan. Pero hindi yun dahilan para umatras kami. Tugon ni Constantino. Wag nang matigas ang ulo. Hindi si Demos ang tinutukoy ko, kundi yung lalaking nakasuot ng puting damit. Siya ang aking ama. Siya si Lucifer. Napatingin si Constantino sa sinasabing lalaki ni Samael. At saktong paglingon nito, halos ilang pulgada na lang ang layo ng mukha ng lalaki sa kanya. Hindi makakilos si Constantino dahil sa bigat ng presensya ng lalaki. Ito ba ang isa sa aking kambal na po? Mukhang pinalaki sila ng maayos Malakas ang mga bisig. Ganon din ang pangangatawan. Perpekto ang kanilang pagkalika. Kagaya mo, Samael. Wika ni Lucifer. Sabay tulak kay Constantino palayo. Kagad siyang nasalo ni Samael. Ngunit dahil sa sobrang lakas ng pagkakatulak, tumilapon din ito sa malayo. Umalis na kayo dito, Constantino. Hindi ito ang oras para mamatay kayo. Wika ni Samael. Sinong nagsabing mamamatay kami? Hindi ba nabanggit mo sa amin ang tungkol sa totoo naming pangalan? Wika ni Constantino. Tama ka. Pero hindi pa rin sapat ang magiging lakas nyo. Hari ng impyerno ang kalaban dito. Sa kanya nang galing ang kapangyarihan nyo. Wika ni Samael. Kung ganoon, ano ang kinakatakot mo? Kung sa kanya nang galing ang kapangyarihan namin, bakit hindi natin ibalik sa kanya? Wag nang matigas ang ulo. Umalis kayo dito. Sinabi nang hindi ako aalis dito eh. Kahit anong gawin natin, hindi na tayo makakatakas pa. Nandito na to eh. Mas mabuting harapin na lang. Hindi natin matatakasan ng tadhana. Ngayong alam ko na ang dahilan kung bakit kami sinilang. Wika ni Constantino. Kung talagang mapilit ka, maganda kayong dalawa. Mga kasama, mas makakabuting umalis na kayo sa lugar na ito. Papakawalan ko ang kapangyarihan ng kambal. Wika ni Samael. Nilapitan ni Constantino si Padre Jenner upang kausapin. Paps, hindi ko alam kung ano mangyayari pagkatapos ng labang to. Kaya hayaan mong sabihin ko sa'yo ang lahat ng mga gusto kong sabihin. Wika ni Constantino. Tumahimik ka, Constantino. Pilitin mong makaligtas. Sabihin mo yan sa akin pagkatapos ng lahat ng ito. Aantayin kita. Tugon ni Padre Jenner. Laking gulat nito. Bigla siyang niyakap ni Constantino. Maraming salamat sa lahat, Paps. Sige na, umalis na kayo dito. Ayokong makita mo mga mangyayari. Wika ni Constantino. Ibalik mo sa impyerno ang isang yan. Gaya ng ginawa mo sa ibang mga demonyong nakalaban nyo ni Nimrod. Kami na ang bahala sa iba pang kalaban. Tugon ni Padre Jenner. Matapos naglakad ang mga ito palayo sa Bisilika, si Nimrod at Constantino naman ay lumapit kay Samael habang nakamasid lang ang mga kalaban. Panginoon, hindi ba kayo naiinip? Tanong ni Demos. Hindi naman. Gusto kong makita ang totoong anyo ng mga batang to. Hindi ko maramdaman ang puwersa nila eh. Sa totoo lang, parang nakakaramdam ako ng takot.
Sa kauna-unahang pagkakataon, nanginginig ang mga tuhod ko. Tugon ni Lucifer. Baka nagkakamali lang kayo, Panginoon. Ang hari ng impyerno makakaramdam ng takot. Muling wika ni Demus. Bahala ka kung anong gusto mong sabihin. Pero yon ang pakiramdam ko ngayon. Tignan natin kung anong mangyayari. Tugon ni Lucifer. Ramdam ni Demus ang pag-aalala ng Panginoon. Kaya nagpa siya ang haharap sa kambal. Hayaan niyong ako ang humarap sa dalawang yan, Panginoon. Manood ka na lang sa mga nangyayari. Wika ni Demus. Naglakad ito papunta sa kinaroroonan ni Constantino na noon ay kinakausap ng kanilang ama. Tandaan niyo, sa oras na bitawan ko ang mga pangalan niyo, tuluyang makakala sa mga selyo sa inyong kaluluwa. Kakawala ang totoo niyong pagkatao at maaaring mawala kayo sa tamang pag-iisip. Ito ang kinakatakot ko dahil may posibilidad na tuluyan kayong maging ganap na demonyo. Wika ni Samael. Kung sakaling mangyari yun, patayin mo kami. Pero ngayon, tignan natin ang mangyayari. Andito na ang kalaban. Kung ano man ang binabalak niyong dalawa, simulan niyo na at bilisan niyo. Napalingon si Constantino. Nakitang tumatakbo papalapit sa kanila si Demus. Humanda na kayo! Eto na! Wika ni Samael. Mabilis namang sumalubong sina Constantino at Nimrod. May kung anong inuusal si Samael. Kumawala kayo sa mundo. Exor at Rexor! Pagkabanggit ng mga pangalan, nagliwanag ang katawan ng kambal. Napasigaw ang mga ito sa sobrang sakit. Unti-unting nagbago ang mga anyo. Lumaki ng husto ang katawan ni Constantino. Humaba ang buhok nito. Nagkaroon ng marka sa katawan. Tinubuan ng mahabang buntot na may asul na apoy sa ulo. Habang nagaganap ang pagbabagong iyon, unti-unti namang bumabalik ang lahat ng alaala simula pagkabata. Ilang sandali pa ang nakakalipas. Natapos ang pagbabagong anyo nito. Isang nilalang na nababalot ng asul na apoy ang tumambad. Nasa harapan ito ni Demus. Mabilis itong napatras dahil sa lakas ng bugso ng enerhiyang pinapakawala ng binata. At sa tuwing hihinga ito, lumalabas sa kanyang bibig ang asul na apoy. Samantalang si Nimrod naman, tinubuan ng pakpak. Lumaki ang pangangatawan. May malaking bola ng apoy sa kanyang ulo. Ngayon pagbasdan nyo ang totoong anyo ng kambal. Ito ang gusto nyo. Tanggapin nyo ang hagupit ng kambal ng bantay ng impyerno. Wika ni Samael. Nanlaki ang mga mata ni Lucifer nang makita ang anyo ng mga ito. Sabay na sumugod ang kambal. Hindi nakapaghanda si Demus. Dahil sa bilis ng pangyayari, tumilapon ito ng malayo at halos hindi na makatayo. Sunod-sunod na atake ang ginawa ng kambal. Hindi nakabawi si Demus mula sa pagkakabagsak dahil pinagtulungan ito ng dalawa. Matagal na panahon din akong hindi nakaramdam ng ganito. Wika ni Demus habang sinasalag ang lahat ng mga atake ng kambal. Hindi pa din ito makawala dahil sa tuwing susubukan, muli siyang nahihila pabalik ng dalawa. Hanggang sa napuruhan siya ni Constantino, sinakal siya nito
Inangat at nagbuga ng apoy, dahilan para matupok ang katawan ni Demus, bagay na ipinagtataka ni Lucifer. Purong celestial ang katawan ni Demus. Hindi ito tinatablan ng apoy mula sa impyerno. Saan ang galing ang apoy na yan? Paanong natupok ang katawan ng isang purong celestial? Wika ni Lucifer. Nagtataka ka kung paanong nasunog ang katawan ng alagad mo. Wika ni Samael. Anong ginawa mo? Paano nangyari to? Tugon ni Lucifer. Kahit mula ako sa'yo, hindi tayo magkapareho. Pinili kong bumalik sa kanlungan ng amang maylika. At kahit alam kong imposible, ginawa ko pa rin ang lahat. Ito ang naging resulta. Isang mabuting sumpa sa katauhan ng kambal. Sila ay hindi anak ng demonyo. Bagaman nanggaling sa iyo ang kapangyarihan nila, hindi nila ito ginamit para manakit ng iba. Puro ang intensyon ng kambal, kaya napanatili nila ang pagiging dibino. Wika ni Samael. Inakala nitong tuluyang magiging demonyo ang kambal. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Sa kabila ng anyong demonyo, nababalot ang mga ito ng banal na liwanag. Asul na apoy ni Samael. Lalo pang ikinagulat ni Lucifer nang magbago ng anyo ang prinsipe ng impyerno. Lumabas ang 4 na makinang napakpak. Nanatili ang mahabang gintong buhok. Tumubo ang mahabang sungay. Sa gitna ng mga ito, asul na bola ng apoy. Kung titignan ay pinagsamang anghel at demonyo ang anyo ni Samael. Ito ang sumpa na ibinigay sa akin ng maylika. Magagamit ko ang celestial na kapangyarihan habang napapanatili ang anyo kong demonyo. Wika ni Samael. Nang mga sandaling iyon tapos na ang laban sa pagitan ni Demus, hinarap naman ng mga ito si Lucifer. Ang buong akala ni Samael ay susugod ang dalawa. Ngunit laking gulat nito nang magsalita si Constantino. Napakasarap sa pakiramdam. Hindi ko akalain. Ganito tayo kalakas, tol. Wika ni Constantino. Oo nga, Constantino. Tignan mo ang sarili mo. Bagay sa'yo ang bago mong anyo. Tugon ni Nimrod. Napakamot ng ulo si Samael dahil sa kabila ng kanilang sitwasyon. Nakuha pa ng mga itong makapag-usap. Mga lapastangan, sino ba kayo sa palagay nyo? Ako ang hari ng impyer. Hoy, yung alagad mo kanina pa paulit-ulit sa sinasabi niya. Nakakarindi na yung hari-hari. Tinan mo, natusta. Baka gusto mong sumunod. Wika ni Constantino. Kuwang-kuha mo nga ang ugali ko, Apo. Pero huwag ka masyadong magpakampante. Baka nakakalimutan mo. Hindi lang kayo ang nandito. Tugon ni Lucifer. Itinaas nito ang kanyang kamay. Lumitaw ang imahe ni Padre Jenner. Nakikipaglaban sa mga demonyong kumawala mula sa impyerno. Mukhang hindi sila nauubos, Claudio. May natatago ka pa bang alas? Tanong ng pare. Meron pa. Pero hindi pa ito ang tamang oras para gamitin. Tugon ni Claudio. Nang mga sandaling ito, pinipigilan nila ang mga kalabang makarating sa mataong lugar. Halos hindi na nila kayanin ang lumalaking puwersa ng mga demonyo. Habang nakikipaglaban, biglang napatingala si Padre Jenner. Nakita nito ang napakaraming lumilipad na nilalang
Inakala ng pare na kalaban ang mga iyon. Ngunit laking gulat nito nang makitang paparating ang mga gargoyles. Mabuti naman dumating na ang mga gargoyles. Magsipaganda kayo. Sasabayan natin sila sa pagsugod. Wika ni Padre Ner. Isa-isang dinagit ng mga gargoyles ang mga demonyo. Ibinalik ito sa kanilang pinanggalingang butas. Lumapag ang isa sa mga gargoyles at kinausap si Padre Ner. Ipinaparating ng pinuno na hindi siya makakapunta. Hindi maaaring iwanan ang mga kanlungan. Sa gawing iyon, doon makikita ang lagusang pinagmula ng mga demonyo. Kailangan nating maisara ang lagusan bago pa mahuli ang lahat.